Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible. Please read Haggai chapter 2, verse 7. Praise the Lord. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Praise the Lord. Anong ibig sabihin na sinabi niya, I will shake all nations, and the desire of all nations shall come? Magbibigay siya ng mga problema, sakit, na hindi malulutas ng ninuman. Nahahanapin nila ang kalutasan, at ang kalutasan, ang Diyos lang ang makakalutas nito. Praise the Lord. Nalaala niyo yung king of Babylonia, na kung saan na naginip siya, wala nang maka-interpret sa kanyang panaginip, kahit sino. Pero doon niya nasumpungan sa Diyos. Ganon din sa buhay ni Pharaoh sa panahon ni Joseph. Lahat ng kanyang mga astrologers, magicians, wise men, sino-sino pang mga advisors niya, hindi kayang lutasin ang kanyang problema. Pero doon niya sa Diyos nasumpungan, yung totoong Diyos, na pinaglilingkuran ng kanyang mga servants. Praise the Lord. So, ganun din sa ating crusade na mangyayari. Isi-shake niya ang mga tao. Yung mga sakit na walang kalunasan. Kaya nga kanina nag-meeting kami doon sa barangay hall. And it so happened, it was attended with 20 purok leaders and mga kagawads na elect, at saka yung mga bagong appointed na mga lupong tagapagpamayapa. So, binigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa lahat, sa purpose natin, bakit tayo pumunta doon sa krusada. At namahagi tayo ng mga flyers para tanungin yung mga purok leaders ilang households ang sakop ng kanilang dinadala. There are 20 puruks itong ating takunan. Kaya almost 2,000 ka-flyers ang naibigay natin sa kanila. Ayon sa kanilang statement na ganun karami ang households. And they are very happy and they are very much willing. Ipapalo up na lang natin sila, kaya kinuha namin yung number nila para puntahan natin kung na-distribute ba nila yung ano o hindi. Para ma-monitor natin lahat. Sabi ko sa kanila, lahat ng mga sakit na hindi gumagaling sa hospital, dalhin nyo. At merong naghayag doon na meron daw bedridden, hindi na daw tayo, hindi na makapunta. Sabi ko, appoint na lang natin sa bahay. So, isi-shake ng Diyos ang mga tao para yung desire nila, hahanapin nila ang Diyos. Praise the Lord. Then sabi ng ating Panginoong Diyos dito, I will fill this house with my glory. Now, anong ibig sabihin yan? What house? He is referring. The house, which is the temple of God, which is the church of God, which is no other than the individuals. Lahat ng mga individuals. Ito yung house of God. Napupunuin niya ng kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Now, paano pupunuin niya ng kaluwalhatian ang house niya? Na tayo. We are the house of God. We are the temple of God. And the glory of God and the Spirit of God dwelleth in us. Yun ang gagawin ng Diyos sa mga tao. Yan ang gagawin ng Diyos sa krusada. Yan ang gagawin ng Diyos sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Kung paano niya ginawa yan sa buhay natin, gagawin niya rin yan. Napupunuin niya ng kanyang kaluwalhatian ang house na yan, ang tao na yan, ang mga individuals. Para hindi na ang sarili
ng ninuman ang makapuno sa kanyang pagkatao, kundi ang Diyos na. Hindi na niya kayang ipasok ang kanyang sarili sa sarili niyang katawan dahil pinuno na ito ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Kumbaga pa, ang kalooban na ng Diyos ang siyang matutupad sa bawat isa sa tao sa sanglibutang ito. Ganoon sa buhay natin. Yan man ang tinuro ng Diyos sa atin. Yan man tinuro ni Lord Jesus Christ sa atin. Not His will be done, but Thy will be done. Ang will, nung nasa laman pa si Lord Jesus Christ, ginawa niya na ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Ama niya, na nasa langit ang matutupad, hindi sa Kanya sarili habang nasa laman pa siya. So ganun din sa buhay natin. Habang nasa laman pa tayo, hindi ang kalooban natin ang masusunod sa buhay natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Habang nasa laman pa tayo, itong house of God na ito, kailangan mapuno ito ng kanyang kaluwalhatian. Pag mapuno ito ng kanyang kaluwalhatian, hindi na tayo makapasok. Only God can fill this with His glory. Praise the Lord! Basahin natin yan. Exodus 40, 34 and 35. Praise the Lord. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses was not able to enter into the tent of the congregation because it was filled with the glory of the Lord. Yan ang mangyayari sa buhay natin. Yan din ang gagawin ng Diyos sa mga tao sa mundong ito. I-shake ng Diyos ang mga tao para yung desire nila, hahanapin nila ang Diyos. Pag makita nila ang Diyos, ipipill up ng Diyos ang bawat buhay ng tao ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang katuwiran, ng kanyang kabanalan. Pupunuin niya ang mga tao para yung bawat sarili hindi na makapasok, hindi na makaarte. Ma-deny na yung sarili natin, ma-deny na ang bawat isa. Hindi na ang masusunod ang tao, ang Diyos na ang masusunod. Di ba yan ang sinabi ni Lord Jesus Christ, not all that call unto me, Jesus said, call, Lord, Lord, shall be saved, but he who does the will of God. But he that doeth the will of God. Ay paano magawa ng kalooban ng tao ang kalooban ng Diyos? Paano niya magawa? Kailangan mapuno siya sa kaluwalhatian ng Diyos para yung sarili niya hindi na makapasok. Praise the Lord! Tingnan mo yung mga priest dito. Ganon din nangyari sa kanila. Kung ano yung nangyari kay Moses, ganon din nangyari sa mga priest. Basahin natin. 1 Kings 8:11. Praise the Lord. So that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Yes, hindi sila makapasok. They cannot stand to minister because of the cloud. For the glory of the Lord hath filled the house of the Lord. Okay, ganun din sa atin lahat. Kailangan mapuno tayo ng glory of God. Kailangan mapuno tayo ng will of God. Mapuno tayo kahit paman ng kanyang spirito. Para sa ganun, siya na yung masunod sa buhay natin. Siya na yung, alam mo, bago tayo nag-aspire ng krusada, nung nagbisita kami sa Alubihid at saka sa nag-divine service kami sa Upol Congregation, nag-confide sa atin si Sister Vilma. May gift of dream yan. Sabi niya, i-share niya ata kay Pastoral Lorna at narinig ko lang. Sinabi niya yan maramihan. At nandyan din ako pagkwento niya. Sabi niya, nanaginip ako na nagkrusada daw tayo dito sa Opol.
At hindi tayo nagkrusada sa barangay. Upol is municipality. Malanang is barangay of Upol. Doon daw tayo nagkrusada. Sa pinakamalaking venue ng municipality of Upol. Doon tayo sa kanilang gymnasium. At nagtaka ako sa panaginip ko, paggising ko, di ba parang wala naman na nagkakrusada ang holy place? Mangyari pa kaya yun? Parang wala naman, hindi ko naman napapansin na ang holy place nagko-crusade sa mga ganong venues. Nagising siya. Ay narinig niya yung preaching natin doon. Na nag-i-schedule na tayo ng mga krusada. Naalala niya yung panaginip niya. Praise the Lord. Ibig sabihin niyan, God knows what is ahead. And He is revealing to His prophets. God revealed His secrets to His children. At anong nire-reveal ng ating Panginoong Diyos? He will do it by His pleasure. O kaya, makarating tayo dyan. At as it is being revealed by Him. See, napakalayo ng isip ng Diyos. Napakalayo ng pananaw ng Diyos. Nakikita na niya anong unahan. Kaya maganda, mapuno tayo sa kalooban ng Diyos. Mapuno tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Para matupad yung kanyang kalooban sa buhay natin na hinahayag niya sa mga nauunang panahon. Praise the Lord. So we are leading to that revelation of God. Because galing yan sa Kanya, siya yung nasusunod sa buhay natin. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pinupuno niya tayo ng Kanyang kaluwalhatian. Pinupuno niya tayo ng Kanyang Espiritu. So ang Kanyang kalooban ang matutupad. Hindi na makapasok yung sarili natin. Even you are a priest. Even you are a servant of God. Hindi na makapasok because you are filled with the glory of God. Ang kalooban na ang masusunod sa buhay mo. Praise the Lord. Hindi lang ito sa mga priest, but this is to all members of the body of Christ. This is to all who serve God. This is to all who are saved. Yung mga niligtas ng Diyos. Tayong lahat. Ngayon sa prayer meeting natin, yan ang hingiin natin, Lord Jesus, fill me with your glory. Let not myself be able to enter into this house of yours, so that as I am being filled with your glory, your will be done. Everything that I do, it is you who is working in me, both to will and to do your good pleasure. Marami tayong magagawa. Praise the Lord. Greater works ang magagawa natin. Dahil mas lesser tayo kaysa Diyos. He is greater than us. Therefore, if we let Him do sa buhay natin, we are being filled with the glory of God, then marami tayong magagawa na hindi natin kayang isipin. Hindi natin kayang ini-expect na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Luwalhati na lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya masayang-masaya ako sa naging resulta ng aming meeting. Sabi ko sa kanila, I stand not in behalf of my church. I stand not in behalf of my organization, but I stand in behalf of our Creator. We are not bringing any religion. All are beneficiaries in our crusade. This is His word. Salita ng Diyos nang lumalang sa atin. That's why I invite you all to attend. Yan ang i-pray natin by the grace of God. Praise the Lord. So gagawa ang Diyos, isi-shake niya ang mga tao. Tapos marami nang nag-open kay Pastor Alan kasi si Pastor Alan ang sinama ko doon. Siya yung personal na nag-distribute ng mga flyers sa bawat purok leaders, pati mga kagawad, pati mga lupong doon. Kinuha niya ang mga cellphone number para mapalo up natin. I-check natin sila. Baka hindi nagliit yung binigay natin. Kailangan natin sila i-monitor. Kailangan natin sila i-assist. Kailangan natin sila tulungan, i-encourage
tulungan para ma-disseminate lahat ng information. Basta sinabi ko sa kanila, let no household na ma-skip sa invitation na ito. The entire takunan must be invited. And let none of the household of this barangay shall be skipped na ma-skip. Kaya, ano ninyo, alam ko kayong mga purok leaders, meron kayong mga sakop na pwede niyong utusan na mag-distribute house to house para mabasa lang nila yung invitation. Then nag-post ako sa public yung venue, pina-highlight ko, pati yung invitation doon sa gate na nilagay namin. So, praise the Lord. So, ating i-pray natin ito kay Lord Jesus. Pag si Jesus na ang kumilos sa kanyang kapangyarihan, lahat ng mga isi-shake niya, darating talaga dyan according to His mercy. Tingnan mo yung mga tao noon. Sila yung pumupunta sa templo para makinig kay Lord Jesus Christ. Kusa silang pumupunta doon. Because they have a problem. They have sicknesses. Tingnan mo si Lord Jesus Christ pag magharap sa mga crowd. Ultimo yung kanyang sidsid, nahihipuin ng mga tao, gumagaling sila. Lahat ng mga tao na makatouch sa kanila, sa kanya, gumagaling sila. Because people are thronging. Hanggang dumating sa kanyang mga disciples nung wala na si Lord Jesus sa flesh, even shadow of Peter, gumagaling sila. So, ibig sabihin yan, crowd are thronging because God shook them. And their desire will be upon God. Ito rin ang prayer natin. Daming mga masakitin ngayon sa sanglibutang ito. At hindi lang physical ang sakit. Kailangan malaman nila ano ang operation ng ating Diyos na nasa langit para sa kanila. He is not just looking for the benefit of their financial, of their physical, but He is looking far more than that matter. Then malaman nila yan sa katotohanan, magigising sila by the grace and by the power of God. Praise the Lord. Tingnan mo, basahin natin yung mga tao noon sa panahon ni Lord Jesus. Luke 21:38. Praise the Lord. And all the people came early in the morning to Him in the temple for to hear Him. Yes, early in the morning. Lahat ng mga tao, all the people came early in the morning to Him in the temple for to hear Him. Para lang sila makinig. So these are the people which God did shake. And their desire will be upon Him. Mahanap sila. Pumupunta talaga sila by the power and by the grace of God. Yan ang ating idalangin ngayong gabing ito. Ngayon, anong meron dyan sa ating Panginoong Hesukristo? The moment magkrusada tayo, the moment nandyan na tayo sa crusade, anong ini-expect natin na makikita nila sa buhay natin? Ano magiging impact sa pag-deliver natin sa krusadang ito? Of course, ang ini-expect natin dito sa krusadang ito, hindi tayo ang papapil dito. Hindi tayong magsasalita dito. But it must be Jesus. It must be Jesus. It must be God. Anong meron dyan sa Kanya? Yun ang dapat makita nila. Anong meron dyan sa Kanya? Yun ang dapat nilang tatanggapin. Praise the Lord. Anong meron sa Kanya? Basahin natin. John 1:14. Praise the Lord. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Anong nakapuno dyan sa Kanya? Full of grace. Anong grace? Hindi siya pumunta to judge, to condemn. Hindi siya pumunta to criticize. Hindi siya pumunta to ano paman. Pumunta siya dito to give chance to everyone. That is full of grace. Praise the Lord. And truth, napakahalaga yung katotohanan ng Diyos. Yan lang yung maglilinis sa nakapuno sa isip, sa nakapuno sa puso ng mga tao sa sanglibutang ito, ng mga kasunungan ni Satanas, ng mga deceptions ni Satanas.
Pag hindi nila marinig at malaman ang katotohanan ng Diyos, they shall never be set free. Tulad ba sa buhay natin? In my personal experience, habang nakikinig ako sa Word of God, Word of Truth na hinahandle ng alagad niya si Pastor Samuel Gabre, that is the time. Nakalaya ako sa nakaimbak, naka-store na matagal ng panahon sa utak ko, sa puso ko ng mga kasunungan, deception ni Satanas na matagal na nag-alipin sa akin. So sa krusadang ito, let the grace of God and the truth of God set them free. Praise the Lord. Para lahat ng mga nakaimbak from sins, maliliit pa sila hanggang lumaki sila na nakagisnan nila, hindi yan malilinis. Not unless Jesus will enter into their mind, not unless Jesus will enter into their hearts. Jesus is the truth. He is full of grace and truth. Tsaka nila malalaman ang katotohanan ng Diyos para ma-sanctify, para malinis ang mga tao. And they will be, magdi-decide sila to denounce iniquities, para mag-decide sila to choose God rather than the deception of Satan, to choose the truth of God rather than the lie of Satan, done by false teaching, by false prophets, by false Christ. Then, let Jesus, siya talaga ang kailangan ng tao sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Kasi ang katotohanan lang maglinis sa templo na ito. Tignan mo si Jesus nung pumasok sa templo, anong ginawa niya? Basahin natin. John 2:13 hanggang 17. Praise the Lord. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up. Yan. Praise the Lord! So nung pumasok si Lord Jesus Christ sa templo, nilinis niya ang templo. Tinaboy niya ang lahat ng mga practices which is against that suppose na makikita sa house of God. Kaya sabi ni Lord Jesus, why do you make the house of God a den of thieves and a house of merchandise full of carnality, full of robbery? Tinaboy niya yan. This house must be a house of prayer. Let all the people call upon God through prayer. And you must be sanctified. Yung si Jesus Christ, na anong dala niya doon sa templo? Yung truth, yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Yan yung magsasabi ng katotohanan ng Diyos para malaman ng mga tao anong mali. Para yan ay ma-wash out. Para yan ay mawala na. Then, ang glory of God na ang makapuno in every house, in every temple, in every individuals. Hindi na makapasok yung mga bawat isa sa kanyang templo. Ang Diyos na nakapuno nito. Praise the Lord! Para maligtas ang tao. Ayan ang i-pray natin sa krusada natin. We are not just center in miracles, in healing. Ang pinaka-center natin, that every person must be filled with the glory of God, by the truth of God, by the grace of God. Yan ang ihatid sa kanila. Then susunod na yung miracles after miracles. Kasi pag kahit anong miracles,
Nauna yung spirituality nila. Hindi na yan sila makalimot sa katotohanan. Mahirapan na si Satanas mag-deceive sa kanila. They will be seeking God. Hahanapin talaga nila, hahanapin nila ang buhay na Diyos. Praise the Lord! Tapos yung last verse dyan, and his disciples remembered, it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Wala na yung sarili mo. Kinain na ng house. Big sabihin niya, you are being swallowed. And it is God that will rule over that house. Siya na ang mangulo dyan sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord! So, i-justify niya ang mga tao. This has been preached in the old times, even during Abraham's days. Na-preach na yan. Na i-justify niya ang mga wicked, i-justify niya ang mga Gentiles, i-justify niya yung mga hidden by the word of God. Yun na yung blessing ng Diyos na dinadala ni Abraham sa angkan niya patungo sa hidden. Tingnan mo, nag-refuse dito yung hari sa Israel na magpunta doon sa Babylonia. Hindi niya alam it is the fulfillment of God's promise that He will justify the hidden. He will justify the Gentiles. Kaya tayo, we are in the Gentiles. Yung justification ng Diyos, pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan, hindi pa ito natapos. Nandito pa tayo. Gagawin natin yung kalooban ng Diyos para i-justify ang mga hidden. Basahin natin yan. Galatians 3:8. Praise the Lord. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Yan. Foreseeing. Anong foreseeing? Nakikita na sa unahan that God would justify the hidden through faith. Now remember, faith cometh by the gospel of God. So, the gospel of God must be preached, must be uttered before the hidden, before the wicked, before the Gentiles. Magkakaroon sila ng faith, magkakaroon sila ng justification. Preach before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Praise the Lord. Nasa fulfillment pa tayo. Kaya, let us go on. Tuloy-tuloy lang tayo. I-commit natin lahat kay Lord Jesus, yung ating mga necessities, everything. I-commit natin yan lahat kay Lord Jesus Christ by the grace of God. Tapos yung meron na tayong tarpaulin dyan na ilalagay natin sa stage. At nakasabit na rin yung invitation natin doon sa gate. So, Pastor RJ, check mo yung tarpaulin doon. Baka nalukot, nalaglag, alam mo naman yung hangin. Kanina, parang may conviction ako na magdaan doon. Pag-uwi ko. Tama talaga, isip ko. Alam mo, pagdating ko doon, na-fold yung tarpaulin natin. Alam mo yung tali sa baba, napadpad ng hangin. Yung tali niya, na doon sa yung pinakabakal sa fence, nakasabit. So yung tarpaulin all the way na siya nakaganon. Halos kalahati ang hindi mabasa. So ang ginawa ko, naghakot ako ng mga bato. Tinambak ko doon sa bato na nilagay ni Pastor Alan. Dami yung bato. Pero ipacheck ko kay Pastor RJ. Kumuha ka na lang ng mahabang stick. Ilubog mo, tali mo doon. Stick. Ilubog mo, itali mo doon para hindi talaga maano. Praise the Lord.
We have to protect. Tingnan mo si Taning. Kinakabihiran niya yung ano natin, invitation natin. So, anyway, ganun. Dapat tayo maging sober, maging vigilant tayo. Praise the Lord. Para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Huwag na tayong magproblema sa miracles. Huwag na tayong magproblema sa provision. Huwag na tayong magproblema sa ano paman, sa ibibigay na Word of God. Kung paano niya dinamit yung mga disipulo niya, ganun din tayo. Basta magpakapuno lang tayo ng glory of the Lord. Hanggang hindi na makapasok yung sarili natin because God occupied us with His glory. Praise the Lord. And that the same glory must be given to the people of the world. This same glory must be given to all nations. There is no such glory that can fill us but the glory of God. At wala ng ibang glory that must be delivered, that must be given to all people, to all nations, but the same glory of God. Yan ang ano natin, objective. I-pray natin para sa ngayong Pitsa 20. Then mag-start na tayo mag-communicate sa mga kapitan. Kung ano man yung next na krusada, i-communicate na natin. Kap, what is available? Date of your barangay for us to have crusade. But we prefer Saturday. Mas preferable lang Saturday. Praise the Lord. Para maka-line up na ma-print na yung dapat i-print na mga flyers. Then, sunod-sunod na yan by the grace of God, by the power of God. Kailangan magkaroon tayo ng series of schedules. Sunod-sunod na yan. In a way, God gave us already the sound system. God gave us already the tarpaulin. God gave us crusaders. So we are complete. God gave us all the necessary vehicles for the use. Malayo man malapit, they are capable to travel. Tingnan mo, ang Opol na nanaginip na ahead of time. Malakihan talagang krusada. Hindi lang just in a certain small area. Ay, nagmamadali na ang Diyos eh. Praise the Lord. Oh, nagmamadali na ang Diyos. Pray unto the Lord that He may send laborers unto His harvest. Kailangan na talaga. So, huwag tayong mga problema. What will be the result? Bahala na ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. What He have done before, He can do it today in our days. Basahin natin Hebrews 13:8. The Lord, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Yan. So, ibig sabihin yan, it is endless. It is limitless. Walang limit. It is endless. Yung kanyang pagka-design, walang limit yan. Basahin natin. Psalms 102:27. Praise the Lord. But thou art the same, and thy years shall have no end. Yan. So, yung kanyang pagka-design, walang end. Forever nga, sinabi dyan eh. Kaya, still the same. What miracle He can do, which He made sa mga nakaraang centuries, He can still do it again. Magawa niya pa rin yan. He is the same. Yesterday, today, and forever. He is the same, and His years has no end. Praise the Lord. Anyway, ang Diyos naman ang kikilos sa kanyang kapangyarihan. Yun ang ng ating Panginoong Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Tingnan mo, dahil may panumpa siya sa Israel. Kahit anong gawin ng mga kalaban, hindi nila kayang burahin yan sa mapa. Because God did promise to their parents. Ang hindi lang naintindihan ng Israel, yung visitation ni Jesus Christ sa kanila. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kaya umiyak si Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord Jesus, "Oh Jerusalem, Jerusalem, how often would I gather you as the hen gathereth her chicks under her wings, and you would not. Oh Jerusalem, Jerusalem, that killest the prophets that are sent unto you."
because you did not know my visitation. Na hindi nyo kinilala, hindi nyo in-acknowledge yung aking pagbisita sa inyo. Time will come. You will be surrounded with your enemies until you will say, "Blessed is he who come in the name of the Lord." Pag i-acknowledge na nila si Jesus Christ, tsaka pa sila tulungan ng Diyos. Yung panahon na talaga na i-spare sila ng Diyos. Imagine that. Kaya ang Israel hindi yan kayang burahin sa mapa. Praise the Lord. Basahin natin yan. Malachi 3:6. Praise the Lord. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Yan. Now, if that Israel who are stiff-necked, and we who receive His gospel and believe and obey His words, kung hindi sila makukonsume, lalo't na ang mga naniniwala sa Kanya. Praise the Lord. Lalo na ang mga naniniwala sa Kanya. We shall not be consumed by our enemies, by the devil. We shall never be defeated by our necessities. God will provide everything according to His riches and glory. Hindi niya tayo pababayaan magpakailan paman. Kaya ang sabi ko kay Kapitan kanina, Cup whole day namin gamitin yung venue. Kasi sa umaga mag-rehearsal kami. Siyempre, ipipix natin lahat yung mga sound system. It will take time yan. Kailangan talaga ayusin. Tapos, kayong mga choir members, i-set up nyo na yung anong dapat awitin. Yung pangkrusada talaga. Praise the Lord. So, i-pray natin. Sabi sa akin ng Cap, sige, Pastor, sa gabi, usually, may nagbabasketball dyan. Pero I will say to them, wala muna ngayon. So at least naka-reserve na yung ano natin, venue natin. So yung mga upuan, yung senior citizens group, meron silang 150. Kung sakaling kukulangin yan, magpa-reserve tayo kay Iking for emergency. Praise the Lord. May back up tayo kung sakali. But anyway, mayroon man siyang grandstand. Pwede magamit yun ng mga tao. So, i-commit natin sa ating Panginoong Hesukristo. How great is our God. How faithful is our God. How powerful is our God. Let us be filled with His glory. And let His will be done sa buhay natin. Let God work in us both to will and to do His good pleasure. Lahat yan, i-commit natin yan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Basahin natin last verse. Numbers 23:19. Praise the Lord. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Yes. Ang Diyos hindi katulad sa tao na magsisinungaling, ni anak man ng tao na magsisisi o tatalikod. Ano ang kanyang sinalita o sinabi, hindi niya ba ito gagawin? Ano ang kanyang sinalita, hindi niya ba ito gagawing mabuti? Pag sinabi niya, I will shake all nations, gagawin niya ng Diyos yan. So that their desire will come upon me, and I will fill that house with my glory, saith the Lord of hosts. Yan ang natin, objective natin. Let God fill every house of God to be filled with His glory until such time they cannot go in like Moses, like the priest. Hindi nila kayang pumasok because it was filled with the glory, with the presence, with the clouds. Kaya, to God be the glory.
Pasalamat tayo sa Diyos. So, let us pray. Are you filled with the glory of God? Are you filled with the will of God? Then, must be. Kailangan talaga natin yan. Sa lahat na tayong mga part of the body of Christ, let us be filled with the glory of God. Papuno tayo sa kanyang kaluwalhatian. Diyan natin makikita how God is so wonderful. How God is so terrible. How God is so gracious. And His truth shall never be abolished. God said, my righteousness shall never be abolished. Kaya yung katotohanan ng Diyos, ibigay lang natin to. So pasalamat din ako kay Lord Jesus na successful yung kasal ni Sister Keken. At maraming na-bless na mga kaluluwa na naka-attend by the grace of God. So importante masyado yan na marinig nila ang di pa nila narinig ever since sa bawat buhay ng mga tao. Because ang mga weddings ngayon, more on the couple, nakasenter doon. Ang wedding sa atin, more on the Creator and more on the benefit of He created tao. Anong benefit? Hindi lang material, but spiritual. At laging hina-highlight, short lang buhay ng tao. Kaya, ikaw, asawa, ikaw, husband, mahalin mo ng lubos ang iyong kabiyak sa buhay. Maikli lang yung buhay natin. But God hath prepared for us eternal glory, eternal life. No more death, no more pain, no more poverty. So dito pa lang sa sanglibutang ito, we must acknowledge God. We must be godly so that you will produce godly seeds and all of you together with your family, enter the kingdom of God. That is the main purpose of making man and woman. Praise the Lord. So, namangha sila sa biyaya ng Diyos. Kaya, God be willing, i-pray din natin ito. Ang Alubihid Congregation, mag-start na ang kanilang construction by February. Praise the Lord. So, let's pray. Magko-collect tayo ng mga skilled na mga workers. Kung sino yung mag-volunteer ng mga pastors, magpaalam na sila. Then, let us gather blessings para sa feeding, pamasahin nila. Kahit dito lang magsimula sa Davao, papunta doon. Tsaka yung pagkain nila na masustain sila. Para yung budget ng happy sharing na nakalaan sa Alubihid, fully yan, mabili ng materialis. Sinabihan ko si Pastor Lex, wag mo na kayong mag-ano ng parsonage. Para yung 120, matipan yan, magamit yan. Charge lang muna tayo. Praise the Lord. Later na yung parsonage, anyway, may matirahan pa naman kayo. Para lang makomplito siya. By the grace of God. Magtulong-tulungan tayo. Tingnan mo yung maliit na church na tinayo nila sa Romblon. 3 tao lang galing sa Mindoro ang nagtrabaho noon. Less than a week, naatipan na siya. Praise the Lord. Although maliit siya, palimulain pa kasi. Itong Alubihid, 150 square meter yan. So yung 100, pwede natin yung maximum ang simbahan dyan. Yung likod na 50 square meter, pwede na yun sa parsonage. So sabi ko, unahin natin ang simbahan. Yan ang isa natin idalangin. Kailangan na talaga. Meron na silang building permit. Naka-acquire na sila. Because sige, go na natin yan by the grace of God. Para lalo kayong mag-ano. Paano yung mga na-bless? Alam mo yung mga na-bless? Karamihan taga doon, Alubihid. Siyempre, mga relatives ni Pastora Bergie, halos sila doon. So saan mo ilalagay yan kung hindi tayo maglagay ng Church of God o temple? Saan pupunta ang mga tao para makinig sa Word of God? Tulad yan sa verse kanina, yung mga tao pumunta sa temple to listen the Word of Jesus Christ. Kaya, let's pray for this project. To God be the glory. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.